Nasa isang restaurant ngayon si Luna. Habang hinihintay na dumating ang kanyang kasintahan. Ngayon ay ang ika-5 nilang anibersaryo at ngayong araw niya rin balak ibalita sa lalaki na buntis siya sa anak nila. Hindi niya alam pero labis ang kaba niya ngayon. Sa tingin niya, parang may mangyayaring masama pero ipinagsawalang bahala niya lang yon. Ilang oras na ang lumipas pero hindi pa rin dumarating si Ethan kaya hindi na siya mapakali sa kanyang kinauupuan. Ilang beses na rin siyang binalikan ng waiter dahil wala pa siyang nabibili ni isa. 3 oras na ang lumipas pero wala pa rin. Paubos na ang mga tao pero nandun pa rin siya sa loob. 5 oras na ang lumipas at tuluyan ang nagsara ang restaurant. Noong una, ayaw niya pang umalis dahil baka darating pa ang lalaki. Pero wala na siyang ginawa dahil pinaalis na siya doon. Naglalakad ngayon si Luna habang umiiyak. Kahapon, ayos pa sila ng lalaki. Pero bakit bigla itong hindi dumating sa kanilang 5th anniversary? Nang makauwi, kaagad siyang dumiretso sa kama. Kahit na nanghihina, binuksan niya ang telebisyon. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya si Ethan sa balita. Anak ng sikat na negosyante na si Ethan Alvarez, natagpo ang naaksidente. Ayon sa mga nakasaksi, mabagal lang ang pagmamaneho ng lalaki pero may biglang sumulpot na malaking truck, dahilan upang magpaikot-ikot ang sasakyan nito. Isinugod si Mr. Alvarez sa ospital, pero kritikal ang lagay nito. Nagbabalita, Mera, Shonko. Napatakip na lang ng bibig si Luna nang makita niya ang balita at nakita niya rin ang sasakyan ni Ethan. Wasak na ang sasakyan at makikita mo talagang malala ang nangyari doon. Hindi na nag-aksaya pa si Luna at kaagad din siyang umalis. Lahat ng ospital na maaaring puntahan ni na Ethan, pinuntahan niya. Pero wala talaga doon ang lalaki. Inumaga na siya kakahanap. Pero hindi pa rin siya tumigil. Ngayon, pupunta siya sa isang ospital na hindi niya pa napupuntahan at umaasa siyang sana nandun ito. Pagkarating niya doon, hindi na siya nag-abala pang mag-park ng maayos. Kahit na hingal, agad siyang lumapit sa nurse station. Excuse me po, meron po ba kayong pasyenteng nagngangalang Ethan Alvarez? Tanong niya. Kaya kaagad namang kumilos ang nurse. Habang hinihintay ito, iginala niya ang paningin at doon niya nakita ang nanay ni Ethan na mugto ang mga mata kaya dali-dali niyang pinuntahan ito. Tita, ayos lang po ba si... Hindi natuloy ni Luna ang nais niyang sabihin dahil nakatanggap siya ng isang malakas na sampal mula sa matandang babae. Akala niya, 1 beses lang yun. Pero nagsunod-sunod na ang sampal nito sa kanya. Walang hiya ka talaga. Talagang may gana ka pang pumunta dito? Pagkatapos ng ginawa mo sa anak ko? Pilit na umiiwas si Luna. Pero, mas malakas sa kanya ang matandang babae. Kaya wala siyang ibang nagawa kundi tanggapin ang pananakit nito at masasakit na salita nito. Tama na po, tita. Gusto ko lang naman pong kumustahin yung fiancé ko. Saad niya nang makalayo siya sa matanda. Mabuti na lang, naawat din sila agad ng mga nurse. Napahawak si Luna sa kanyang muka. Nang maramdaman niyang namamanhid yun, mukhang nakalmot siya, kaya gano'n na lang kahapdi ang kanyang muka. Ang kapal na mukha mo! Sinasabi ko na talaga na hindi ka magandang ehemplo sa anak ko. Mula noong naging kayo, sinusuway niya na ako. Kundi lang niya ako sinuway kahapon. At hindi ka pinuntahan paniguradong hindi na aksidente ang anak ko. Napaka-selfish mo, walang yaka! Akmang susugurin ulit siya ng matanda nang biglang dumating ang nakababatang kapatid ni Ethan. Mama, mamaya na lang yan. Gising na si Kuya Ethan. Kaya bumalik ka na sa kwarto niya. Dahil doon, tumakbo bigla ang ina ni Ethan kaya sumunod din siya. Nang makarating sa kwarto ng lalaki, bumungad sa kanya si Ethan na puro sugat ang katawan. Bali ang braso nito, habang may bendas sa ulo at may neck brace. Napaluhan na lang si Luna
Nang makita niya ang kalagayan ng kasintahan niya, makikita mo talagang mahirap ang pinagdaanan nito noong naaksidente. Hindi niya na napigilan pa ang sarili. Sinugod niya ng yakap ang lalaki. Inaasahan niyang yayakapin din siya nito. Pero wala man lang siyang naramdaman, kaya lumayo siya upang matignan to. Ayos ka lang ba, mahal ko? Dapat pala hindi na lang tayo nag-celebrate ang anniversary natin kahapon kung ganito rin lang pala yung mangyayari. Sambit niya, bago akmang hahalikan ng lalaki. Ganun na lang ang kanyang pagtataka, nang biglang iniwas ni Ethan ang mukha nito sa kanya. Mama, do you know this woman? Tanong ni Ethan na nagpaguhos sa kanyang mundo. I don't know her. Isa lang siya sa mga babaeng obsessed sa'yo, kaya wag mo na siyang pansinin. Sadyang desperada lang talaga ang babaeng yan. Dahil sa sinabi nito, bigla siyang tinulak palayo ni Ethan. Dahilan upang mapasalampak siya sa malamig na sahig. Nang tignan niya ang lalaki, gano'n na lang ang sakit na kanyang naramdaman. Dahil hindi niya na makita sa mata nito ang pagmamahal na nakikita niya dati. Akmang lalapitan niya sana ang lalaki. Pero kinaladkad na siya ng kapatid ni Ethan palabas sa kwarto. Ano ba, Elias? Nasasaktan ako! Sigaw niya. Pero para lang itong walang narinig. Mas mabuti pang wag mo nang kausapin pa si kuya. Base sa pinapakita niya sa'yo, meron siyang amnesia. Mas mabuti pa kung tuluyan ka na mawala sa buhay ng kuya ko. Akmang magsasalita siya. Pero tuluyan na nakaalis ang kapatid ni Ethan. Napasabunot na lang siya ng kanyang buhok habang iniisip ang mga nangyari magmula kahapon. Biglang napahawak si Luna sa kanyang tiyan nang bigla itong kumirot. Ganun na lang ang pag-iyak niya nang maalala niyang buntis nga pala siya sa anak nila ni Ethan. Sa sobrang pagod na pagpasyahan niya umuwi muna. Bukas niya na lang pupuntahan ng lalaki para makausap ito. Nang makauwi, kaagad na kumain si Luna dahil kumakalam na ang kanyang tiyan. Noong una ayaw niyang kumain, pero nung maalala niyang may bata sa sinapupunan niya, pinilit niya na lang ang sarili. Kinabukasan maaga siyang nag-ayos para puntahan ng lalaki. Nang makarating siya sa kwarto ni Ethan, walang tao roon. Tulog din ang lalaki, kaya dahan-dahan siyang naglakad papasok. Nang makapasok, kaagad niyang binitawan ng mga prutas na hawak niya para makalapit kay Ethan. Akmang hahawakan niya sana ang lalaki, pero bigla itong nagmulat ng mata at biglang umupo, kaya agad naman itong tinulungan ni Luna. Pero isang hampas sa kamay ang natanggap niya mula kay Ethan. Ikaw na naman? Hindi ba sinabi ko na sa'yong umalis ka na kahapon pa? Pagalit na sambit nito, kaya agad kinuha ni Luna ang kamay ng lalaki para ilagay ito sa kanyang pisngi. Hindi mo ba talaga ako naalala, Ethan? Ako to, si Luna, ang fiancé mo. 5 taon na tayo magkasintahan at magkakaanak na tayo. Dahil doon, tumingin si Ethan sa kanyang tiyan. Akala niya, maniniwala sa kanya ang lalaki pero mukhang nagkakamali siya. Baliw ka ba? Hindi nga kita kalala. Tsaka paano ka nakakasiguradong anak ko yan? Baka sa ibang lalaki yan tas pinapaako mo lang sa akin. Dahil doon, nasampal na lang ni Luna ang lalaki. Hindi niya inaasahan na ang lalaking matagal niya nang minamahal ganito magsalita. Ba't pa ayaw mo maniwala sa akin? Ano, nalaso na ba ng nanay mo yung utak mo? Pinaniniwalaan mo yung tao naging dahilan kung ba't muntik nang masira yung relasyon natin, ha? Sigaw niya. Wala na siyang pakialam kung nagpapagaling pa lang ang lalaki. Gusto niya lang sabihin kay Ethan ang dapat itong malaman. Don't you dare disrespect my mother. Pasalamat ka dahil babae ka. Dahil kung hindi, baka dumapo na sa'yo itong kamay ko. Ang mas mabuti pa, umalis ka na sa harap ko at ipaako mo yung anak mo sa totoong tatay nila. Hindi na kinaya ni Luna ang mga pinagsasabi ni Ethan, kaya patakbo siyang lumabas ng kwarto. Nakasalubong pa niya ang ina ng lalaki pero hindi niya na yan pinagtuunan ng pansin. Akmang lalabas na sana siya na ospital nang makaramdam siya ng pagkirot sa kanyang tiyan. Huminto muna siya sa paglalakad sa pag-aakalang matatanggal din ang sakit. Pero habang tumatagal, mas lalo itong kumikirot.
May naramdaman si Luna na tumutulo sa binti niya at gano'n na lang ang takot na naramdaman niya nang makita niyang dugo yun. Tulungan niyo ako! Sigaw niya. Dahil doon, nakuha naman niya ang atensyon ng lahat kaya dali-daling lumapit sa kanya ang mga nurse. Labis na panghihina ang kanyang naramdaman. Ang huli niya na lang naalala, bago mawala ng malay, nakita niya nakatingin sa kanya si Elias habang nakahiga siya sa stretcher. Napahilot si Ethan sa kanyang sentido nang maramdaman niyang kumikirot na naman ito. Akmang tatayo siya sa kanyang kinahihigaan nang padabog na bumukas ang pinto ng kanyang kwarto at doon niya nakita ang ina na galit na galit. Pumunta na naman dito ang babaeng yon? Tanong ng kanyang ina. Mukhang nakita nito ang babaeng nagngangalang Luna kanina. Ang sabi niya siya raw ang girlfriend ko. Walang gana niyang sambit habang inaabot ang mga prutas na nakalagay sa lamesang malapit sa kanya. Napakakapal talaga ng mukha ng babaeng yan. Talagang may gana pa siyang humarap sa'yo pagkatapos yung gawin yon? Sino ba talaga siya sa buhay ko, Mama? She's nothing. Nauutal na saad nito. Naging isa lang siya sa mga babae mo dati at hindi niya lang matanggap na hiniwalayan mo na siya. Gusto pang magtanong ni Ethan pero hindi niya yun tinuloy dahil parang may nagsasabi sa kanyang huwag masyadong paniwalaan ang kanyang ina. Hindi rin nagtagal, umalis muli ang kanyang ina at si Elias naman ang dumating. Ganun na lang ang gulat niya nang makita ang nakababatang kapatid na puno ng dugo ang damit na sinusuot nito. Ano nangyari, Elias? Ba't puno ka ng dugo? Imbis na sagutin siya ng kapatid na paupo na lamang ito sa kanyang tabi at doon humagulhol ng malakas. Kahit na nanghihina at kumikirot ang katawan, naglakad siya patungo kay Elias para yakapin to. Muntik na silang mawala, kuya. Kritikal ang lagay nila ngayon at ang sabi ng doktor, maaaring bumigay ang isa sa kanila. Hindi alam ni Ethan kung ano ang tinutukoy ng kanyang nakababatang kapatid, pero kahit ganoon, napakalakas ng tibok ng puso niya. Hindi kita maintindihan. Sana makaalala ka na, kuya. At sana kapag nangyari yun, hindi pa huli ang lahat. Huling sambit nito bago dumiretso sa banyo. Napahawak na lang si Ethan sa kanyang dibdib dahil sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Hindi niya alam pero biglang pumasok sa kanyang isipan ang babaeng pumunta kanina sa kanyang kwarto. Sino ka nga ba sa buhay ko, Luna? 11 taon na ang lumipas at namumuhay na ng payapa si Luna ngayon. 10 taon na ang kanyang mga anak pero parang kailan lang nung nag-aagaw buhay sila ng mga anak niya. Mabuti na lang talaga nandun sa tabi niya si Elias. Akala niya noong una kagaya lang din to ng kanyang ina. Pero nagkamali siya dahil katulad lang din ni Ethan, si Elias na napipilitang pakisamahan ng sariling ina. Ilang taon na lumipas pero hindi pa rin siya nagkakamaling kumustahin ni Ethan sa kapatid. Base rito, hindi pa rin nakakaalala si Ethan. Sa tingin nila, hindi na yun mangyayari pa. Mama, what are you thinking po? Tanong na nag-iisa niyang prinsesa na si Ella. Nothing, anak. Ang mabuti pa, mag-ayos ka na. Dahil papasok na kayo ng kuya mo sa school mamaya-maya. Dahil doon, kaagad naman sumunod ang anak niya. Kung titignan, napakalaki na ng triplets niya. Dahil 10 taon na ang mga ito. Parang kailan lang, mga sanggol pa lang ang triplets at nahihirapan pa siya sa pag-aalaga. Dahil hindi niya alam kung sino ang uunahin niya kapag nagsabay-sabay umiyak ang 3. Pagkababa niya ng kusina, doon niya nakita ang mga anak niya na kumakain kasama ang kanilang babysitter. Morning, Mama! Sabay na bati ng 3, kaya agad naman siyang lumapit sa mga bata para halikan ang mga pisngi nito. Good morning din sa inyo. Mabuti naman at nakapag-ayos na kayo. Akala ko kailangan ko pa kayong utusan para gumalaw eh. Natatawa niyang sambit habang tinitignan sina Evan at Edward. Pinakaayaw kasi ng dalawa ay ang gumising ng maaga. Hindi katulad ni Ella na nauuna pang nagigising sa kanya. Minsan nga
ay kay Ella niya pinapagising ang dalawa niyang kuya para hindi ito makapagreklamo. Sana naman hindi na kayo makipag-away ngayon. Ilang beses na ako nagpapabalik-balik sa principal's office. Inaaway po nila si Ella eh. Hindi porket mabait yung kapatid namin. Gaganunin na nila. Seryosong sambit ni Edward, ang panganay sa 3 niyang anak. Napaka-protective talaga ng dalawa pagdating sa kanilang nakababatang kapatid. Dahil bukod sa nag-iisa itong babae, mahina rin ang resistensya ni Ella at mabilis itong magkasakit. Pero nangako po kami, Mama, na hindi na po kami makikipagsuntukan. Pagsasabihan na lang po namin yung umaaway kay Ella. Sambit ni Evan na nagpangiti sa kanya. 10 taon pa lang ang mga anak niya, pero ang matured na ng mga ito. Sa tingin niya, nagmana talaga ang 3 sa tatay nila. Sa mukha nga, wala na nakuha ang triplet sa kanya, pati ba naman sa pag-uugali. Habang kumakain, napansin niyang tumigil sa pagkain ng anak niyang si Ella. Napansin niyang namamawis ang kanyang anak habang umuubo, kaya agad naman siyang lumapit dito. "Are you okay, anak?" Tanong niya at inabot ang tubig sa bata. Agad namang inabot ni Ella ang tubig na kanyang binibigay. Pagkatapos ito uminom, binuhat niya ang anak para paupuin sa kanyang hita. Hindi man lang siya nahirapang buhatin to dahil napakagaan nito na siyang pinagkaiba sa mga kuya nito. "Okay na po ako, Mama. No need to worry po." Nakangiting sagot sa kanya ng anak, pero hindi pa rin siya nakampante. Kaya nagpasya siyang idala ulit sa doktor ang anak niya, mamayang pagkatapos ng uwian. Nag-aalala siya dahil baka magkasakit na naman ulit ang kanyang anak. Nitong mga nakaraang araw, pansin niyang hinahabol na Ella ang paghinga nito. Pagod na pagod ito kahit wala namang ginagawa. "Huwag ka na muna kayang pumasok, Ella. Mas mabuti pa siguro kung magpahinga ka na muna." Suhestyon naman ni Evan na agad sinang-ayunan ni Edward. "Ano ka ba naman, kuya? Palagi na lang ako nagpapahinga dito sa bahay. Sa tingin ko nga, mas maraming araw pa na nandito ako kaysa sa school." Nababahala siya. Pero sinunod niya pa rin ang gusto ng kanyang anak na pumasok ito sa paaralan. Nasa kotse sila ngayon. Ihahatid niya ang mga bata sa eskwelahan. Habang nasa biyahe, kumakanta ang triplets. Sabay-sabay ang pagkanta ng mga ito. Si Ella, nakatutok ang kamay malapit sa bibig nito at umaaktong kumakanta. Hindi rin nagtagal, nakarating na sila sa paaralan, kaya agad niyang tinulungan ng mga bata na bumaba. "Mag-iingat kayo. Huwag niyo sanang galitin ang teacher niyo at magpakabait kayo please lang." "Promise, Mama, magpapakabait kami. Kapag may ginawa sina kuya, pipingutin ko sila." Nakangiting sagot ni Ella bago yumakap sa kanya at ganun din ang ginawa ng dalawa. Nang masiguradong ayos na ang lahat, iniwan niya na ang mga bata para dumiretso sa kanyang trabaho. Sa buong araw na yon, puro trabaho lang ang kanyang ginagawa. At nang break time na nila, doon niya palang nahawakan ang kanyang telepono. Nang mahawakan ang telepono, gano'n na lang ang kanyang pagtataka nang makita ang napakaraming missed calls ng teacher ng triplets. Dahil doon, hindi na siya nag-alinlangan na tawagan ng guro ng mga bata. Ilang beses pang nagring ang telepono bago sagutin. "Good afternoon po, Miss Luna. Maaari po ba kayong pumunta dito sa ospital?" "May nangyari po kasi kay Ella." Sambit ng guro, dahilan para kumabog ng malakas ang kanyang puso. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at agad niyang hiningi ang address ng ospital para mapuntahan yon. Hindi na niya pinansin ang pagtatawag ng kanyang katrabaho dahil mas iniisip niya ang kanyang mga anak. Pagkarating niya ng nasabing ospital, agad niyang nakita sina Evan at Edward na umiiyak habang may dugo ang kanilang school uniform. Nang makita siya ng dalawa, agad itong tumakbo sa kanyang direksyon at doon humagulhol ng malakas. "Mama, si Ella, nagsuka siya ng maraming dugo. Hindi namin alam kung ano yung gagawin namin."
Dahil sa sinabi ng kanyang anak, napaupo na lang siya sa malamig na sahig habang iniisip kung maayos ba ang kalagayan ni Ella. Nasa ganoon siyang posisyon nang pumunta sa kanyang harapan ng guro ng triplets. Magandang tanghali po, Miss Luna. Nandito po ako para sabihin kung ano nangyari kanina. Nagla-lunch po ang mga bata. Kasama kami nang biglang sumigaw si Evan. Kaagad kami napatingin sa kanila. Doon namin nakita si Evan na umiiyak. Si Edward naman hawak si Ella. Pinilit mong buhatin ng dalawa yung kapatid nila kaya puno ng dugo yung damit nila ngayon. Habang pinakikinggan ang kwento ng guro, napapikit na lang siya. Ang sakit para sa kanya na marinig kung paano gawin ang lahat ni na Edward at Evan para lang mabuhat ng kapatid nila. Ng mga oras din yun agad kaming kumilos. Puro dugo yung sinusuka niya. At di rin nagtagal, bigla siyang nawala ng malay. Hanggang ngayon, nasa loob pa rin po si Ella, hindi pa rin lumalabas ng doktor. Napahagulhol na lang si Luna. Bakit hindi niya man lang napansin na may iba nang nararamdaman si Ella? Hindi rin nagtagal, biglang lumabas ang doktor, kaya agad siyang tumayo para makausap ito. Sino po ang magulang ng bata? Tanong ng doktor, kaya agad na lumapit si Luna. Kumusta po ang anak ko, Dok? Kinakabahang tanong niya. Ganun na lang ang kanyang kaba dahil nagbuntong hininga muna ang doktor bago magsalita. Unfortunately, your daughter's test result shows acute lymphoblastic leukemia. Kailangan na mag-undergo ng bata ng chemotherapy at medications. Ipagdasal na lang natin na malakas ito para makayanan niya ang lahat. If you want to see your daughter, pwede ka nang pumasok. Huling sambit ng doktor bago umalis sa kanyang harapan. Napahawak na lang siya sa kanyang noo at tila ayaw tanggapin ng sistema niya ang impormasyong kanyang narinig. Napakasigla ng kanyang anak. Alagang-alaga niya ito. Pero mukhang kulang pa ata ang kanyang ginawa. Napaupo siyang muli dahil sa panghihina. Rinig niya pa ang sigaw ng mga anak niya. Pero ang laman ng utak niya ay ang sakit na Ella. Kahit na nanghihina, pinilit niya ang kanyang sarili na tumayo para puntahan ang kanyang anak. Doon na siya tuluyang napaiyak nang makita niya ang anak na maraming nakapalibot na makina sa paligid nito, habang may oxygen naman na nakalagay sa ilong at bibig nito. Napakaputla ngayon ang anak niya. Tila nawala ang sigla nito. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gagawin, pero ayaw niya pa namang mawala sa kanya ang anak niya. Ang mga ito na lang ang meron siya, kaya hindi niya hahayaang mabawasan pa ang kanyang mga anak. Samantala, kapapasok pa lang ni Ethan sa ospital nang bumungad sa kanyang dalawang batang lalaking magkamuka na umiiyak habang magkayakap. Puno pa ng dugo ang damit ng mga ito kaya agad niyang nilapitan ng dalawa. Kuya, sa tingin mo magiging ayos pa si Ella? Tanong ng isang bata sa kasama nito. Oo, magiging maayos din ang lahat. Ang lakas-lakas kaya ng kapatid natin. Hindi naman sinasadyang makinig ni Ethan sa usapan ng dalawang bata. Gusto niya lang makausap ang mga ito dahil mugtong-mugto na ang mata ng dalawa at naaawa siya sa mga ito. Hello kiddos, nasaan ang mga magulang niyo? Ba't kailangan nandito? Puno pa ng dugo yung damit niyo. Tinignan pa muna ng isa ang coat na suot niya bago magsalita. Sa work po si Mama. Paniguradong papunta na rin po siya dahil nakausap na po siya ni teacher. Si teacher naman po tinawag po ng isang nurse at may inabot sila na papel kay teacher. Pati po pala sa ospital, kailangan mag-take ng exam. Umiiyak na sambit ng bata. Natawa na lang siya sa sinabi nito, habang ang kuya naman ng batang lalaki napahilamos na lang sa mukha nito. Huwag kayo mag-alala, magagaling ang mga doktor dito. Kung ano man ang sakit ng kapatid nyo, paniguradong gagaling siya. Itaga nyo man yan sa bato. Sa bato po ni Darna, pwede rin itaga? Tanong ulit nito, dahilan upang mapailing na lang siya. Pagkatapos kausapin ng bata, nilipat niya ang kanyang tingin sa isa pa.
dahilan upang magtitigan sila. Hindi alam ni Ethan pero parang nakikita niya ang sarili sa bata, kung paano ito tumindig at tumingin katulad niya. "You're a doctor po, di ba? Sana pagalingin niyo po yung kapatid ko. Nag-iisa lang po namin siyang prinsesa. Di po ata namin kakayanin na mawala siya sa buhay namin. Ayaw din po namin na makitang umiiyak ulit si Mama. Kaya sana gawin niyo po lahat ng makakaya niyo para mapagaling niyo yung kapatid namin." Parang hindi isang bata ang kausap niya ngayon. Napaka-mature dito magsalita. Kahit na nag-aalangan, dahil hindi niya naman pasyente ang kapatid nito, nangako pa rin siya. "Pinapangako ko na kapag naging pasyente ko ang kapatid niyo, pagagalingin ko siya. Kaya huwag na kayong umiyak dahil paniguradong malulungkot ang mama niyo kapag nakita niya kayong umiiyak. Sa puntong to, kayo lang ang makakapitan ng mama niyo. Kaya tibayan niyo lang ang loob niyo para sa kanya." Huling sambit niya bago tapikin ang ulo ng mga bata. Kaagad din siyang umalis doon at saktong pagkaalis niya, dumating na ang ina ng mga bata. Nasa malayo na siya ngayon at likod lang ng babae ang nakikita niya. Pero parang pamilyar sa kanya ang presensya ng mga ito. Pinanood niya lang ang mga ito hanggang sa lumabas ang kaibigan niya sa kwarto kung saan naghihintay ang mga ito. Nang matapos kausapin ng kaibigan, agad naman ito lumapit sa kanya. Pero hindi niya pa rin maalis ang tingin sa ina ng dalawang bata. "Are you okay, Doc Ethan?" Tanong sa kanya ng kanyang kaibigan, kaya tumango naman siya. "Kamusta naman yung bata dun sa tinignan mong kwartong yon? Malala ang kondisyon ng bata?" "Leukemia, acute lymphoblastic. Lumala lang dahil hindi agad nakita ang sintomas. Mukhang ngayon lang lumabas sa mga yon, kaya hindi agad naagapan ang sakit ng bata. Ipagdadasal ko na lang talaga na maging maayos ang kalagayan ng batang yon." Dahil sa sinabi ng kaibigan, hindi siya nakapagtrabaho ng maayos. Laman lang ng utak niya ang mga katagang binitiwan kanina ng kanyang kaibigan. Tulala lamang siya sa kanyang opisina nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Tinignan niya kung sino ang tumatawag at nang makitang si Elias yun, agad niya yung sinagot. Kuya, I need your help." Umiiyak na sambit ng kanyang kapatid sa kabilang linya. Napatayo naman siya sa kanyang kinauupuan. "What happened, Elias?" Sigaw niya bago tumakbo palabas ng kanyang opisina sa loob ng ospital. Nanginginig na pinindot ni Luna ang numero ni Elias. Sobrang tagal na mula nung nagkausap silang dalawa. Ayaw niyang makausap ang muli ang pamilya ni Ethan. Pero mayaman ang mga ito at masisigurado niyang matutulungan siya ni Elias para hanapan siya ng magaling na doktor para sa kanyang anak. "Hello, who's this?" Tanong ni Elias sa kabilang linya. "Hello, Elias, si Luna to." Nanginginig niyang sagot. Bigla na lamang tumahimik sa kabilang linya, kaya agad niya namang tinignan ng telepono upang tignan din kung nasa kabilang linya pa ang lalaki. "Napatawag ka, Ate Luna." Malamig na sambit nito sa kabilang linya. Nakagat na lang ni Luna ang kanyang daliri dahil sa kabang nararamdaman niya ngayon. "Mama, sino pong kausap mo?" Tanong ni Evan kaya agad naman pinatahimik ito ni Luna. "Anak ba ni Kuya yung nagsalita kanina?" "Sa susunod na natin pag-usapan yan, Elias. Sa ngayon kailangan ko ng tulong mo." "Alam mong hindi kita matutulungan, Ate Luna. Ilang beses na ako muntik mahuli ni Mama." "May leukemia ang anak namin ni Ethan. Kailangan ko ng tulong mo, Elias. Alam kong doktor ang kuya mo. At paniguradong marami siyang kakilalang magagaling na doktor na pwedeng magpagaling sa anak ko. Nagmamakaawa ako, Elias. Ayoko mawala sa akin ang bunso ko." Napahagulhol na lang si Luna at hindi niya na natuloy ang gusto niyang sabihin. Narinig niya kung paano naputol ang linya ng tawag nila ni Elias. Ayaw niya naman makita ng mga anak niya na umiiyak siya, kaya napagpasyahan niya munang lumabas ng kwarto.
Naglakad-lakad muna siya hanggang sa biglang may bumangga sa kanya. Kaya bahagya siyang natumba sa damuhan. Inaasahan niya na matutumba siya. Pero may bisig na biglang sumalo sa kanya. At nang kanyang imulat ang kanyang mga mata, doon bumungad sa kanya ang gulat na mukha ni Ethan. Luna? Mahinang tanong ni Ethan sa kanya. Tila napakot siya sa kanyang kinatatayuan at nakatulala lamang siya sa mukha ng lalaki. Ang daming nagbago kay Ethan. Pero isa lang ang masasabi niya. Siya pa rin ang Ethan na minahal niya. 11 taon na nakalilipas. Ilang minuto silang nagtagal sa ganong posisyon hanggang sa bigla siyang binitiwan ni Ethan na siyang dahilan upang mapasalampak siya. Biglang hinablot ni Ethan ang kanyang braso at akala niya tutulungan siya nitong tumayo. Pero nagkakamali siya dahil kinaladkad siya ng lalaki para pumunta sa isang madilim na lugar. What are you doing here? Nandito ka na naman ba para guluhin ang buhay ko? Nanggigigil na tanong nito sa kanya. Napaigik na lang siya sa sakit nang mas lalong hinigpitan ni Ethan ang pagkakahawak sa kanyang braso. Ano ba? Ethan, nasasaktan ako! Bitiwan mo nga ako! Talagang masasaktan ka, Luna. Ang ayos-ayos na ng buhay ko. Tapos bigla ka magpapakita muli. Gustong-gusto mo talaga sinisira ang buhay ko, no? Sino ka ba sa tingin mo, Ethan? Napaikot ka lang ng nanay mo sa kamay niya, naging ganyan na ang ugali mo. Tsaka huwag kang asyumero. Hindi ka ang pinunta ko sa ospital na to. Hindi niya na hinintay pa magsalita ang lalaki at umalis na agad siya doon. Nang makita niya ang isang bato, agad niya itong sinipa sa sobrang inis. Hindi niya inaasahan na nagbago na talaga ng tuluyan si Ethan. Hindi nga siya kayang saktan ni Ethan dati. Pero tignan mo nga naman ngayon. Yung braso niya, hinigpitan nito ang pagkakahawak. Konti na lang malapit na ito magkulay ube. Hindi rin nagtagal, bumalik na siya ng kwarto ni Ella. Dahil kailangan niya pang asikasuhin ang mga bata. Nasipa na lang ni Ethan ang paso na malapit sa kanya, dahilan upang mabasag to. Hindi man lang niya ininda ang sakit ng kanyang paa, at ang nasa isip niya lang ngayon ay ang galit niya kay Luna. Napahampas na lang siya ng kanyang noo, nang maalala niyang pupuntahan niya nga pala ngayon si Elias, kaya dali-dali siyang nag-ayos para puntahan ang kapatid. Nang makarating sa address na tinutukoy ni Elias, agad niya nakita ang kapatid na mugto ang mga mata habang may tinitignan sa telepono nito. Nakita niyang litrato ito ng isang bata. Nang mapansin ng nakababatang kapatid ang kanyang presensya, agad nitong pinatay ang telepono na hawak nito, kaya napataas ang kilay niya. What do you need, Elias? I need your help, kuya. Malubha na ang sakit ng anak ni Ate Luna. Alam kong kayang-kaya mo siyang pagalingin. Nag-iisip ka ba, Elias? Nakakalimutan mo na ate yung sinabi ni Mama patungkol sa kanya. Ginamit niya ako pati ang pera ko. Kaya sa tingin mo tutulungan ko siya? Pero kuya... Akmang magsasalita si Elias, pero sinamaan niya ito ng tingin. Huwag mo sabihin ikaw ang ama ng pinagbubuntis ni Luna dati. At pagkatapos, sa akin yung pinapaako. Hindi na natuloy ni Ethan ang gusto niyang sabihin nang makatanggap siya ng malakas na suntok mula sa kapatid. You know nothing, kuya. Kaya wala kang karapatan para magsalita ng ganyan. Tila bumalik sa ulirat si Ethan nang sinuntok siya ng kapatid. Sa tingin niya, sumasobra siya sa kanyang mga sinasabi. Kaya kahit napipilitan, pumayag siya sa gusto ng kanyang kapatid bilang pambawi. Okay, fine. Can you bring me to their room? Mahinang sambit niya, kaya nakatanggap siya ng isang matamis na ngiti kay Elias. Habang naglalakad papunta sa kwarto ng anak ni Luna, hindi niya maiwasang mapaisip. Napakatagal na nung muli sila nagkita ng babae. Pero hanggang ngayon, may kakaiba pa rin siyang nararamdaman tuwing nakikita niya ito. Sira na ang reputasyon ni Luna sa kanya dahil sa mga pinagsasabi ng kanyang ina. Pero parang may puwang sa puso niya na ayaw niyang maniwala doon. Nang makarating sila sa harap ng kwarto ng anak ni Luna, agad silang kumatok. At gano'n na lang ang gulat ni Ethan nang bumungad sa kanya ang dalawang batang lalaki na kausap niya kanina. Hala, ikaw po yung doktor kanina, di ba? Gulat na tanong ng bata kaya tumango siya.
Nice to meet you po, Doc. I'm Edward po, and this is my younger brother and sister po, Evan and Ella. Triplets po kami. Nakangiting sambit na Edward, kaya hindi maiwasang mapangiti rin ni Ethan. Kaagad niyang tinignan ng kapatid nilang si Ella, at gano'n na lang ang awa na kanyang naramdaman nang makita niya na nanghihina ito habang nakatitig sa kanya. Dahil doon, agad siyang lumapit sa batang babae bago hawakan ang kamay nito. Hello, Ella. I'm your doctor now, and don't worry. I'll make sure that you will recover as soon as possible. Dahil sa kanyang sinabi, nakatanggap siya ng isang matamis na ngiti sa bata bago hawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Habang hawak niya ang kamay ng bata, biglang bumukas ang pinto at doon niya nakita si Luna na kapapasok lang. Napaiwas na lang ng tingin si Ethan dahil naalala na naman niya ang ginawa niya sa babae kanina. Hello, ako na magiging doktor ni Ella ngayon. Mahinang sambit niya. Kaagad namang lumapit sa kanya si Luna bago hawakan ang kanyang kamay. Maraming salamat, Ethan. Sana mapagaling mo yung anak ko. Habang tinititigan niya ang babae, nakita niya ang bersyon ni Luna 11 taon na ang nakakalipas na nagmamakaawa sa kanya na alalahanin siya. Agad na kumirot ang ulo ni Ethan kaya nahila niya ang babae. At nahawakan niya ang kanyang ulo. Hindi siya mapakali. Dahil habang sumasakit ang kanyang ulo, may iba't ibang imahe ang lumilitaw sa kanyang isipan. Ethan, we're getting married na! I love you so much, mahal. Huwag mo akong iiwan, ha? Hindi nagtagal, nawala na ang sakit ng kanyang ulo. Kaya minulat niya ang kanyang mga mata at unang bumungad sa kanya ang nag-aalalang mukha ni Luna. Ayos ka lang ba, Ethan? Magpahinga ka na muna kasi ang putla mo na. I'm okay. Kulang lang siguro ako sa tulog. Sagot niya bago bumalik sa tabi ni Ella. I'll be back, Ella. Don't worry, pagagalingin kita. Sana, isang tabi mo muna ang galit mo kay Luna, kuya. Saad ng kanyang kapatid na si Elias pagkalabas nila. Kailangan niya ng tulong mo. At sana, hindi mo isali ang mga bata sa galit mo sa kanya. Hindi ako ganun ka-immature, Elias. Sana nga, kuya. Nakatitig lang si Luna sa pintuan na nilabasan ni na Ethan at Elias. Mama, ayos ka lang po ba? Kanina ka pa po nakatitig dyan sa pinto. Tanong sa kanya ng panganay niyang anak na si Edward kaya agad naman siyang umayos na upo at lumapit dito para halikan ang sentido nito. Oo naman, nak, ayos lang ako, may iniisip lang. Nakangiting sambit niya. Pagod na si Luna. Pero ayaw naman niyang ipakita yun sa kanyang mga anak dahil alam niyang siya lang ang kinakapitan ng mga bata ngayon. Huwag ka po mag-alala, mama. Malalampasan natin to, tsaka gagaling si Ella. Magtiwala lang po tayo. Sambit naman ni Evan habang nakayakap sa kanyang bewang. Mabuti na lang, binigyan siya ng 3 anak bilang katuwang niya palagi. Kahit na hindi man lang niya masabi sa mga bata na nakita na nila ngayon ang tunay nilang tatay. Gusto niya nang sabihin sa mga anak niya. Pero natatakot siya sa magiging reaksyon ng mga bata kapag nalaman nilang hindi man lang sila tinuturing na anak ni Ethan dahil wala itong naaalala. Sa buong araw na yon, nasa ospital lamang siya habang binabantayan ng mga bata. Nang sumapit ang gabi, nakatulog na rin ang kanyang mga anak. Kaagad niyang nilapitan si Ella para ayusin ang kumot nito. Pero gano'n na lang ang gulat niya nang makitang gising pa ang anak niya habang nakatulala sa isang gilid. Bakit gising ka pa, anak? Tanong niya habang hinahaplos ang buhok nito. Gagaling pa naman ako, di ba, mama? Tanong nito na nagpatigil kay Luna. Oo naman, anak. At saka sabi na ng doktor mo kanina na pagagalingin ka niya, di ba? Magtiwala ka lang sa kanya, anak. Sana nga po mangyari yon. Kasi gusto ko pa po kayo makasama ng matagal, mama. Gusto ko pa po makita si Papa.
Gusto ko pa po alagaan ng mga kuya ko. Napapikit na mariin si Luna dahil hindi niya na kinakaya ang salitang binibitawan ni Ella. Ayoko pa pong mawala kasi kapag nangyari yun, wala nang magtatanggol kina kuya. Napasinghap na lang si Luna sa narinig. Agad niyang pinunasan ng tumutulong luha. Kailangan ngayon ng masasandalan ni Ella, kaya hindi dapat siya magpakita na nahihirapan siya at nasasaktan siya. Huwag ka nga magsalita ng ganyan, Ella. Gagawin ni Mama ang lahat para gumaling ka lang. Ang mabuti pa, matulog ka na para magkaroon ka ng lakas bukas, okay? Tumango naman agad ang kanyang anak. Tinabihan niya sa kama si Ella bago ito yakapin ng mahigpit. Habang katabi ang anak, iniisip niya ang maaaring mangyari sa mga susunod na araw. Kailangan mag-chemotherapy ni Ella. Iniisip niya palang na masasaktan ang anak niya. Nasasaktan din siya. Nang masigurado niyang tulog na mga bata, nagpa siya siyang lumabas at dumiretso sa maliit na chapel na nasa loob ng ospital. Nang makarating siya, agad siyang umupo sa loob at inumpisahan ang kanyang pakay. Pagalingin niyo po sana yung anak ko. Ang triplets na lang ang meron ako. Kaya sana, huwag niyo po munang kunin ang isa sa kanila. Hindi ko po ata makakaya na mawala ang isa sa mga anak ko. Nagmamakaawa po ako na sana pagalingin niyo ang anak ko. Napaiyak na lang si Luna sa gitna ng kanyang panalangin. Kaya hindi niya na natapos pa ang sinasabi niya. Abala siya sa pag-iyak na maramdaman niyang may nagpupunas ng kanyang luha. Nang tignan niya kung sino ito, doon niya nakita si Ethan na may hawak na panyo habang pinupunasan ang kanyang muka. Naka-lab gown pa ito. Mukhang katatapos lang ni Ethan sa kanyang duty. Stop crying. Mula kaninang umaga ka pa umiiyak. Sambit nito bago umupo sa kanyang tabi. Pasensya na. Ganun na lang ang kanyang gulat. Nang pabatong ibigay sa kanya ni Ethan ang tubig na hawak nito. Uminom ka ng tubig, baka ma-dehydrate ka na lang sa kakaiyak mo. Sambit nito. Kaya napilitan naman siyang buksan ng tubig. Pero dahil sa panghihina, hindi niya mabuksan yon. Kaya tumingin siya kay Ethan para humingi ng tulong. Ano? Asar na tanong nito, kaya agad niyang inabot sa lalaki ang tubig na hawak. Agad namang nakuha ni Ethan yon at binuksan at ibinigay ulit sa kanya. Maraming salamat. Mahinang bulong niya kaya tinanguan siya ng lalaki. Gabi na, pero bakit nasa labas ka pa rin ng kwarto ng mga anak mo? Tanong sa kanya ni Ethan kaya napatigil naman siya sa pag-inom ng tubig para sagutin ang tanong nito. Di kasi ako makatulog sa dami ng iniisip ko. Don't worry too much. Gagaling din ang anak mo. Dahil gaya nga ng sinabi mo, malakas ka kay Lord. Sambit ng lalaki, dahilan upang magulat siya. Sa pagkakaalala niya, wala siyang sinabing ganun sa lalaki maliban na lang noong 11 taon na nakakalipas. Wala akong sinasabing ganyan, Ethan. Really? Ba't bigla na lang pumasok sa isip ko yun? Na parang sinabi mo na sa akin yan. Napakamot pa ito sa ulo nito habang nag-iisip. Hindi niya alam kung tama ba ang iniisip niya pero sana makaalala na si Ethan. Dahil naalala niya ang isa sa mga sinabi ni Ella kanina. At yun ay ang makilala ang kanyang papa. Sa tingin ko kulang ka lang sa tulog. Ang mabuti pa, magpahinga ka na muna. Paano ba yan? Muna na ako Akmang iiwan niya ang lalaki pero hinablot nito ang kanyang braso dahilan upang matigilan siya. Sandali lang. May sasabihin pa pala ako. Dahil doon, bumalik sa pagkakaupo si Luna bago harapin ng lalaki. Gusto ko lang sana humingi ng tawad sa lahat ng sinabi ko sa iyo kanina. Alam ko sumobra ako sa mga sinabi ko. Kaya sorry. Sinserong sambit ito kaya napangiti na lang si Luna. Ano ka ba? Naiintindihan ko. Alam ko kung saan nagagaling ang galit mo sa akin. Hindi ko kaya magtanim ng galit sa'yo. Pati na rin yung masasamang salita na binitawan mo noon. Kinalimutan ko na rin yon. Kaya huwag ka na humingi ng tawad. Hindi na hinintay pa ni Luna na sumagot ang lalaki.
at kaagad niya na itong iniwan. Habang naglalakad, nakangiti na lamang siya at tila nawala sa kanyang isipan ang problemang kinakaharap niya kanina dahil sa tingin niya unti-unti nang nakakaalala si Ethan. Sana nga, maalala na nito ang mga alaala nilang dalawa. Ilang buwan na ang nakalipas, tuluyan nang nanatili si Luna sa ospital. Nag-umpisa na rin ang chemotherapy ng kanyang anak. Sinasamahan niya ito tuwing may session si Ella at gano'n na lamang ang sakit na nararamdaman niya kapag nakikita niyang umiiyak sa sakit ang kanyang anak. Nag-uumpisa na ring malagas ang buhok ni Ella, kaya hindi niya maiwasang malungkot. Ngayon, napagpasyahan na ni Ella na magpakalbo na lang. Kaya nandito ngayon sina Ethan at Elias para tulungan sila. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Ella? Nag-aalalang tanong ni Ethan kaya tumango naman sa kanya ang bata. Sigurado na po ako. Nang hihinang sagot nito, kaya napabuntong hininga na lang si Ethan bago ayusin ang pagkakahawak nito sa gunting. Isa rin to sa napansin ni Luna. Dahil magmula nang nagkaayos sila ni Ethan, lumapit na ang loob ng lalaki sa kanyang mga anak. Ganun na lang ang kanyang tuwa. Dahil kahit hindi alam ni Ethan na anak nito ang tatlo, inaalagaan pa rin nito ang mga anak nila. Habang ginugupitan ng lalaki ang kanyang anak, nakatitig lang siya. Kita niya kung paano tumulo ang luha ni Ella habang unti-unting nahuhulog sa semento ang pinakamamahal nitong buhok. Nang matapos ang paggupit, doon na tuluyang humagulhol ang anak nila. Kagad siyang lumapit dito para yakapin ang bata. Mama, yung hair ko po. Yung hair ko. Humahagulhol na sambit ni Ella. Don't worry anak, tutubo pa rin yung buhok mo kapag magaling ka na. Kaya dapat labanan mo yung sakit mo para gumaling ka ha? Para tumubo na ulit yung buhok mo. Nasa ganoon silang posisyon nang biglang bumukas ang pintuan at doon bumungad sa kanya sina Edward at Evan. Napanganga na lang siya nang makita kung ano nangyari sa buhok ng dalawang bata. Huwag ka nang umiyak, Ella. Tingnan mo, pare-pareho na tayo ng gupit. Kalbo na rin kami ni Kuya Edward. Nakangiting sambit ni Evan habang hinahaplos ang buhok nito. Ang ganda ng pagkakakalbo mo, Ella. Kaya stop crying na, okay? You're still pretty in our eyes. Seryosong sambit ni Edward bago lumapit sa nakababatang kapatid at yakapin ito. Sumunod naman si Evan at ginaya ang ginawa ng kuya nito. Dahil doon, sinugod niya ng yakap ang tatlo. Mahal na mahal talaga ng mga anak niya ang isa't isa. Alam niya na pinapahaba ni na Evan at Edward ang kanilang buhok, pero pinili nila magpakalbo para sa nakababatang kapatid nila. Ang tatlong itlog ko. Dahil sa kanyang sinabi, agad na lumayo ang tatlo sa kanya bago siya samaan ng tingin. Grabe ka naman, Mama. Sa lahat ng pwedeng ihalin tulad mo sa amin, talagang napili mo pa yung itlog. Matarin na sabi ni Ella kaya natawa silang lahat. Di, pugo na lang. Sambit ni Ethan dahilan upang matigilan sila. Ganon na lang ang gulat niya nang biglang tumalon pababa sa kama sina Edward at Evan para sugurin si Ethan. Anong pugo, Tito Ethan? Mas malala pa po yun kaysa sa sinabi ni Mama. Dahil doon, natawa na lang si Ethan at hinayaan ng dalawa na suntukin ang braso nito. Hindi niya maiwasang mapangiti habang tinitignan ng tatlo. Nasa ganoon siyang sitwasyon nang maramdaman niyang tumabi sa kanya si Elias. Are you happy, Ate Luna? Tanong nito, kaya napangiti si Luna. Sobra. Maraming salamat, Elias. Dahil kung hindi dahil sa'yo, hindi makikilala ng triplet si Ethan. Kahit na hindi pa alam ng mga bata na ang tinatawag nilang tito, tatay pala nila. Huwag ka mag-alala, ate. Unti-unti na nakakaalala si kuya. Kinausap niya ako kanina at ang sabi niya, may nakita siyang isang babae na nasa harapan niya. Nakaluhod daw siya sa harap nito at habang
may hawak na singsing. Umiiyak sila sa isa't isa. Gustong magsaya ni Luna dahil naaalala ni Ethan ang panahong nag-propose ito sa kanya. Dahil doon, agad namang hinawakan ni Luna ang kwintas niya. At doon nakalagay ang engagement ring na binigay sa kanya noon ni Ethan. Hindi rin nagtagal, nagpaalam na si Elias dahil may pupuntahan pa raw ito. Kaya, naiwan si Ethan dito sa loob. Masaya silang nag-uusap nang biglang matumba si Ella sa kinatatayuan nito. Akmang lalapitan niya sana ang anak pero gano'n na lang ang kanyang gulat nang makita niya nagsusuka ng dugo ang anak. Agad namang nataranta ang kapatid nito habang si Ethan naman, agad binuhat si Ella at dinala sa lugar na hindi niya naalam. Nakatingin lamang siya sa pinanggalingan ng kanyang anak habang puno ng dugo ang lugar na yon. Doon niya na-realize na talagang malala na ang lagay ni Ella. Sa sobrang saya nila ngayon nakalimutan niya na nasa critical ang lagay ng anak niya. Mama, si Ella! Mama! Humahagulhol na sambit ni Edward, kaya agad naman niya itong pinatahan. Nang masigurong maayos na nga ang kanyang mga anak, agad siyang lumabas ng kwarto para sundan si Ethan. Nakita niya nakalabkaw na ang lalaki habang puno na ng dugo ang damit nito. Dok, wala ng pulso ang pasyente. Saad ng isang nurse kaya napaupo na lang sa malamig na semento si Luna. Kita niya kung paano subukan ni Ethan na pabalikin ang tibok ng puso ni Ella. Ilang minuto na sila doon pero hindi pa rin bumabalik ang pulso nito. Dok, wala na po talaga. Shut up! She's still alive! Sigaw ni Ethan bago ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Ilang beses na niyang ginawa ito sa mga naging pasyente niya. Pero ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong klaseng takot. Napamahal na sa kanya ang bata at nangako siya kay Luna na pagagalingin niya ito. Kaya hindi niya ata kakayanin kapag kinuha sa kanila si Ella. Dok, bumalik na ang pulso ng bata. Saad ng isang nurse kaya tila nabunutan ng tinik sa dibdib si Ethan. Nang masigurong ayos na ang lahat, agad nilang inayusan ang bata at maya-maya rin, pwede na ito ibalik sa sariling kwarto. Nang makalabas si Ethan sa kwartong yon, doon niya nakita si Luna na nakaupo sa malamig na semento habang nakatitig sa kawalan, kaya agad niyang nilapitan ng babae para alalayan ito sa pagtayo. Kumusta si Ella? Kumusta yung anak ko? Ayos na si Ella, Luna. Malakas ang batang yan. Pilit niyang nilalabanan ang sakit niya. Sambit niya, dahilan upang mapahagulhol na ng malakas si Luna. Akala ko kukunin na yung anak ko sa akin. Hindi ko makakaya kapag nawala sa akin si Ella. Hindi ko kaya. Kaagad namang pinatahan ni Ethan ang babae at niyakap niya ito ng mahigpit. Siya nga, na doktor lang ni Ella. Ganoong takot ang nararamdaman niya. Paano pa kaya ang sarili nitong ina? Nasa ganoon silang posisyon nang biglang bumukas ang pinto. Doon bumungad sa kanila si Ella na nakahiga sa stretcher at putlang-putla ang muka. Marami na rin nakakabit sa bata. Akmang lalapitan ni Luna ang anak nito pero hindi yun natuloy. Dahil biglang bumigay ang tuhod niya, mabuti na lang may agad na sumalo sa kanya. Magpahinga ka na muna, Luna. Ako na muna magbabantay kay Ella. Akmang aangal pa ang babae, kaya agad niya itong binuhat para maidala na ang babae sa kwarto ng anak nito. Nang makarating doon, agad na bumungad sa kanya ang dalawang bata na aligaga sa kanilang kinauupuan. Akmang lalapit sa kanya ang dalawa, pero nung makita nilang buhat niya ang kanilang ina, hindi na tumuloy ang mga ito. Kaagad na hiniga ni Ethan si Luna sa sofa at akmang tatayo pa ito pero agad niya itong pinigilan. Magpahinga ka na muna, Luna. Ako nang bahala sa mga anak mo. Pero si Ella... Ella is now okay. Kaya magpahinga ka na muna dyan. Hindi rin nagtagal, nakatulog na si Luna at saktong naibalik na si Ella sa kwarto niya. Nang masigurong ayos na si Ella,
Agad niyang nilapitan ng dalawang bata para buhatin ang mga ito at ipaupo sa kanyang kandungan. Kumusta na po ang lagay ni Ella, Tito Ethan? Tanong ni Edward habang may luhas sa mga mata nito. Kaya agad naman yung pinunasan ni Ethan. Ayos lang ang lagay ng kapatid niyo. May nangyari lang kanina, pero ayos na ang lahat. Ipanalangin na lang natin na gumaling na ang kapatid niyo. Sana nga po gumaling na siya. Miss ko na po kasi ang mga classmate namin at miss na rin siya ng mga classmate namin. Gusto ko nang bumalik sa school. Huwag kayong mag-alala dahil kapag gumaling na ang kapatid niyo, babalik na siya agad sa pag-aaral. Kayo din. Sa buong oras na yon, nag-uusap lang sila. Hindi rin nagtagal, nagising na si Luna, kaya dali-dali siyang nagpaalam sa babae. Dahil kailangan niyang umuwi ngayon. Hindi alam ni Ethan, pero gano'n na lang ang kabog ng kanyang dibdib habang pauwi sa bahay nila. Hindi rin nagtagal, agad siyang nakarating. Pagkapasok niya, hindi niya agad nakita ang kanyang ina, kaya agad niya itong hinanap. Akmang pupunta siya sa second floor, nang may marinig siyang nagsisigawan sa mismong garden nila. Ano ba, Elias? Huwag mo sabihing naloko ka na ng babaeng yun. Sigaw ng kanyang ina sa nakababata niyang kapatid. Akmang lalapitan niya ang ina para awatin ito, pero nakita siya ni Elias at umiling ito sa kanya. Hindi alam ni Ethan kung anong nangyayari sa kanya, pero pinili niyang sundin si Elias kesa puntahan ang kanyang ina. Di ka ba naawa kay Kuya Mama? 11 taon siyang nawalay sa pamilya niya. Ganun na lang ang pagtataka ni Ethan nang marinig niya ang sinabi ng kapatid. Wala akong pakialam. Ano? Nalaso na ni Luna yung utak mo kaya kumakampi ka sa kanya? Hindi ba ikaw din naman ayaw mo kay Luna dati? Kaya ano nangyayari sa'yo ngayon? Dahil sa usapan ng dalawa, biglang sumakit ang ulo ni Ethan. May mga imahe siyang nakikita sa kanyang isipan. Pero kung dati hindi niya makita ang mukha ng babaeng kasama niya, ngayon kitang-kita niya na talaga. Sinasabi ko sa iyo, Elias, wag na wag mo akong kakalabanin kung ayaw mo mawala ng mana. Wala akong paki dyan. Kailangan nang malaman ni Kuya na fiancé niya na talaga si Luna at meron silang 3 anak. Hindi rin magtatagal, malalaman din ni Kuya ang totoo. Kaya wag na nating itago pa. Lalo na at critical ngayon si Ella, ang nag-iisang babaeng anak niya. Tila gumuho ang kanyang mundo nang marinig niya ang katagang binitiwan ng kapatid niya. Anak niya si Ella? Anak niya ang 3 batang araw-araw niya nakakasama? Kaya pala gano'n na lang kalapit ang kanyang loob sa mga bata. Dahil anak niya pala ang mga yon. Dahil doon, mas lalong sumakit ang ulo ni Ethan na naging dahilan ng pagkakaluhod niya sa lupa. Wala akong pakialam sa mga anak niya. Mas maganda pa nga mamatay na yung Ella na yan para mabawasan ang pabigat sa buhay ng kuya mo. Hindi na natuloy ang kanyang ina nang akma nitong sasabihin nang biglang sumigaw si Ethan. Enough with your bullshit, mama! Dahil sa usapan nila, naalala na ni Ethan ang lahat. Sunod-sunod na lumitaw sa kanyang isipan ang mga alaalang nakalimutan niya sa loob ng 11 taon. Bakit nakuha niyang kalimutan ng babaeng walang ibang ginawa kundi mahalin siya ng lubusan? Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa harapan ng kanyang ina. Kanina ka pa ba dyan, Ethan? Yes, ma. At narinig ko lahat, kaya wala ka nang may tatago pa. Akala ko si Luna ang gumago sa akin. Pero mukhang nagkamali ako. Hindi ko inaasahan na ikaw ang pakana ng lahat. Galit na galit. Nasaad ni Ethan. At akmang susuguri niya ang sariling ina pero agad siyang naawat ni Elias. Napakawalang iya mo. Lahat ng gusto mo sinunod ko. Kahit na ayaw ko, sinunod pa rin kita. Dahil sabi mo yun na makabubuti sa akin. Sinamantala mo ang pagka-aksidente ko noon. Siniraan mo sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. At malalaman ko na lang na gusto mong mamatay ang sarili kong anak? Nag-iisip ka ba? Hindi na napigilan pa ni Ethan ang sarili. Pabalibag nitong binato ang lamesang nasa harap nila.
Sabay na napaatras ang dalawa, pero hindi niya yun pinagtuunan ng pansin. Kinasusuklaman kita. Hindi ko alam kung ba't ikaw ang naging ina ko. Dahil kung papipiliin man ako, ayoko maging nanay ka! Huling sambit ni Ethan bago nagpa siyang umalis. Subukan mo lumabas ng pamamahay na to, Ethan. Kapag lumabas ka, wag mo aasahang may nanay ka pa. Imbis na sumagot, hindi niya nalang pinansin ang kanyang ina. Nagsisisigaw pa ito at tinatawag siya. Pero agad na siyang sumakay ng kotse at pinaharurot yun pabalik ng ospital. Habang nagmamaneho, patuloy lang ang pagtulo ng kanyang luha. Nang makarating sa harap ng ospital, naipukpok niya na lang ang kanyang ulo sa manibela. Bakit? Bakit mo ginawa ito, Mama? Yung mga anak ko. Humahagulhol ng malakas si Ethan at sa loob ng kotse doon niya nilabas lahat ng sakit na nararamdaman niya. Naaalala niya pa kung paano niya pinagsabihan ng masasakit na salita si Luna. Kung titignan, wala rin siyang pinagkaiba sa kanyang ina dahil sinaktan niya rin si Luna. Kung di man siya mapatawad ng babae, tatanggapin niya kahit masakit sa kanyang parte. Nang maiayos niya ang kanyang sarili, lumabas si Ethan sa kanyang kotse. Akmang pupuntahan niya si Luna sa kwarto ng mga anak nila nang makita niya ang babae sa garden ng ospital, kaya agad siyang pumunta doon. Oh, akala ko pauwi ka sa inyo, Ethan. Hindi na natuloy ni Luna ang balak nitong sabihin dahil bigla siyang lumuhod sa harap ng babae at humagulhol. I'm sorry, Luna. Humihingi ako ng kapatawaran sa mga ginawa namin sa inang nanay ko. Sorry, Luna, sorry. Naguguluhan si Luna dahil bigla na lang pumunta sa kanyang lalaki habang umiiyak. Pinilit niyang pinapatayo si Ethan mula sa pagkakaluhod pero ayaw nito umalis sa posisyong yon. Ba't ka umiiyak? Ethan, may problema ba? I remember everything, Luna. I'm sorry, mahal. Oh, ba't ka umiiyak? Hindi ba dapat masaya ka kasi nakakaalala ka na, ha? Paano ko makukuhang maging masaya? Kung nakuha kong sakta ng babaeng pinakamamahal ko. Kundi dahil sa kapabayaan ko noong anniversary natin, hindi sana mangyayari to. Natawa na lang si Luna dahil kung umiyak si Ethan, daig pa ang isang bata. Tila nakita niya ng muli ang Ethan na minahal niya maraming taon ang nakalilipas. Diba, sinabi ko na sa'yo na matagal na kitang napatawad? Naintindihan ko lahat, Ethan. Kaya tumayo ka na dyan. Pumunta na tayo sa kwarto ni Ella para makilala mo na yung mga anak mo. Sambit niya. Kaya dali-dali namang tumayo si Ethan mula sa pagkakaluhod at pinagpagan ng damit na suot nito. Sa tingin mo ba, gusto nila ako makilala? Oo, kilala na nila ako pero bilang Tito Ethan lang nila. Ang tagal kong nawala sa tabi niyo. Kaya paano kung di nila ako gusto? Hinawakan niya ang kamay ni Ethan. Kumalma ka. Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Magugustuhan ka ng mga anak natin. Huwag ka mag-alala. Habang papalapit sa kwarto ng mga bata, ramdam niya ang panginginig ng kamay ni Ethan, kaya hinawakan niya yun ng mahigpit. Hindi rin nagtagal, nakarating na sila sa harapan ng kwarto, kaya kaagad yung binuksan ni Luna at doon bumungad sa kanila mga bata na nasa kama ni Ella. Agad namang tumayo sina Edward at Evan. Sabay na napatingin ang mga bata sa magkahawak nilang kamay. Tito, buti nakabalik po kayo agad. Tanong ni Evan bago lumapit sa lalaki at yakapin to. Mga anak, di ba? Gusto niyo makilala ang papa niyo? Opo naman, pero syempre mama, nasa iyo pa rin ang desisyon kung hahayaan niyo po kami makapagkita kay papa. Alam niyo bang nakilala niyo na ang papa niyo? Ang totoo niyan ay ang Tito Ethan niyo ang papa niyo eh. Sambit niya. Pero gano'n na lang ang pagtataka niya dahil imbis na magulat, ngumiti lang ang kanyang mga anak. Alam po namin na si Tito Ethan ang papa po namin. Sambit ni Edward kaya nagkatinginan sina Luna at Ethan. Sa totoo po niyan, nagkinala na po kami kasi noong unang kita po namin sa kanya, napansin namin na kamukhang-kamukha namin siya.
Noong naiwan po kami sa bahay noon, sa kwarto mo po, doon kami lagi natutulog. Diba? Doon namin nakita yung pictures nyo, kasama ang papa namin. Para makasigurado, tinanong na rin po namin si Tito Elias. At tama nga po yung hinala namin. Nang sinabi po sa amin ni Tito na si Tito Ethan yung papa namin. Akmang susugurin niya na yakap ang kanyang mga anak. Pero naunahan na siya ni Ethan. Humahagulhol ito ngayon habang hawak sa kanyang bisig ang kanyang mga anak. Ang mga anak ko. Patawarin niyo ako Dahil hindi ko agad kayo nakilala. Patawarin niyo ako. Don't cry na po, Papa. Ang mahalaga, kompleto na po tayo. At dahil nakilala ka na po namin, pinapangako po namin na magpapagaling po ako agad para makapag-bonding na po tayo. Kahit nanghihina, pinilit pa rin ni Ella na magsalita. Pinapangako ko, Ella, papagalingin ka ni Papa. Gagawin ko lahat para gumaling ka lang. Sa buong oras na yon, walang ibang ginawa ang mag-aama kundi mag-usap at magyakapan lang. Samantala abala si Luna sa pagtitimpla ng kape, nang maramdaman niyang may biglang yumakap sa kanyang likuran. Nang tignan niya yon, nakita niya si Ethan. Thank you so much, Luna. Sobrang tapang mo. Dahil nakuha mo ipanganak ang mga anak natin na ikaw lang mag-isa. Ang dami kong pagkukulang sa pamilya natin. Pero nagawa mong punan nyo na ikaw lang mag-isa. Alam mo, kahit wala ka, handa akong gawin ang lahat para sa mga anak natin, Ethan. Sambit niya habang hinahaplos ang braso ni Ethan na nakayakap sa kanya. Luna, pwede ba tayong bumalik sa umpisa? Let's start again. Tanong ni Ethan kaya agad niya namang tinanggal ang pagkakayakap nito para harapin ang lalaki. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Ethan at masuyong hinalikan ng labi nito. Oo naman, mag-umpisa ulit tayo. Magmula ng araw na yon, mas lalong gumanda ang samahan nilang dalawa ni Ethan. Makalipas din ang ilang buwan, tila himala, gumaling si Ella mula sa sakit nito. Makalipas pa ang maraming buwan, unti-unti na ring tumutubo ang buhok nito at mas gumanda pa ang buhok nito kumpara noon. Sobrang pasasalamat nilang dalawa dahil pinagbigyan muli sila ng tadhana para sa pangalawang beses na pagmamahalan. Nagpapasalamat si Ethan sa may kapal dahil hinayaan siya nitong makaalalang muli at maalala ang kanyang minamahal na babae na si Luna. Hindi niya inaasahan na mabubuo na ang pinapangarap nilang pamilya. Ang pamilyang kanilang pinlano noon ay ang pamilyang kasama na nila ngayon. Masaya si Luna at Ethan dahil magkasama na sila sa isang bahay bilang mag-asawa. At wala na silang mahihiling pa kundi kapayapaan sa puso ng bawat isa. Sa puso ni Elias, sa puso ng ina ni Ethan at Elias. Para kay Luna at para sa mga anak niya. Yun lang ang tanging dalangin nila. Masaya na sila at wala nang makatitibag pa ng pamilyang binuo nila. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Susana Datig, Irene Bilao, Marcy Dandalamia, Natalie De Guzman, Lynn Claro, Mary Lou Calpe, Alicia Zuniega, William Casasola, Ellie Ramirez, Abigail Tagpeo, Minda Datoon, Roland Severe, Michelle Picha, Anita Mejos at Villarose Gabriel. Maraming salamat po sa inyong lahat.